Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. May 14, 2026, makalipas ang 20 taon o 2 dekada, ang pinaka-inaantay na desisyon ng isang pamilya mula sa Korte Suprema ay ibinaba na ng korte. Sa wakas ay nabigyan na ng hustisya ang kanilang anak na si Cheryl Zarate, isang college student na nasunog sa loob ng isang university dahil sa kapabayaan umano ng eskwelahan. Sa ating ang story ngayon, pag-usapan natin ang kwento ng 2 college student at beauty pageant contestant na may maganda pa sanang kinabukasan. Ngunit dahil sa isang trahedya sa loob ng eskwelahan, ang kanilang mga pangarap ay hindi na natupad pa. Ang unang ang kwento ay nangyari sa Davao City. Sa syudad na ito, ipinanganak at lumaki ang babae na si Cheryl Zarate, 16 years old. Nagmula nga si Cheryl sa isang simpleng pamilya. Kilala siya bilang magalang at masunuri na anak. Lumaki siyang may takot sa Diyos at may malasakit sa kapwa. Taglay nga ni Cheryl ang ganda ng isang tunay na dalagang Pilipina. Morena, may bilugang mata at maamong muka. Batid nga ni Cheryl ang hirap ng kanilang buhay. Kaya naman ang kanyang layunin ay makapagtapos ng kolehiyo upang makapagtrabaho sa ibang bansa. Nais nga niyang maiahon sa hirap at mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga magulang. Kaya naman nagsumikap ang ama at ina ni Cheryl upang makapag-aral siya sa kolehiyo dahil nakita nila ang kakayahan at debosyon ng kanilang anak. Nangako naman si Cheryl sa kanyang mga magulang na pagbubutihin ang kanyang pag-aaral. Si Cheryl nga ay nag-aral sa isang university sa Davao City. Ang babae nga ay kumukuha ng kursong Bachelor of Arts, major in English, na nasa ilalim ng College of Arts and Sciences. At bilang freshman student, excited nga si Cheryl na lumahok sa mga activity ng university upang mapalawak ang kanyang karanasan. Ito nga ang dahilan kung bakit siya pumayag na irepresenta ang kanilang departamento sa isang pageant na tinatawag na Lady and the Lord of the Utopia. At ang pageant nga na ito ay inorganize ng mga estudyante ng kanilang eskwelahan. July 20, 2026 nang ginanap nga ang pageant. Ang event organizer ay gumawa ng letrang T na stage runway. Ang runway ay nilagyan nila ng 100 ng mga kandila sa loob ng brown paper bag na nilagyan pa ng crepe paper na lantern design para sa visual effect. Karamihan din sa mga ilaw ng social hall ay nakapatay noon para ma-highlight ang candlelight effect. Ang kolehiyala na si Cheryl ay nakasuot ng snow fairy costume na gawa sa mga highly flammable na materials tulad ng bulak na nakaglue sa plastic cellophane. May nakarolyo din na bulaklak sa kanyang blouse, nilagyan ang dulo ng kanyang gown ng puting balahibo at meron ding tire wire structures na sumusuporta sa mga bahagi ng kanyang suot. Pang-apat nga sa mga contestant si Cheryl na rumampa sa runway. Habang nagpo-pose si Cheryl, ang kanyang gown ay nadilaan ng apoy at mabilis itong kumalat sa gown ng dalaga. Sinubukan nga ni Cheryl na patayin ang apoy gamit ang kanyang mga kamay, ngunit hindi siya nagtagumpay. Habang mas tumitindi ang apoy sa gown ni Cheryl, tumalon siya papunta sa mga audience. Sumisigaw ng tulong ang babae bago siya tuluyang matumba. Ang mga nagpanik nga na estudyante ay ginawa ang kanilang makakaya upang maapula ang apoy ng gown ni Cheryl. Nang mga oras na ito, wala ngang fire extinguishers at trained emergency responders sa loob ng social hall ng eskwelahan. Kaya naman, ginamit na lamang ng mga estudyante ang nakita nilang kortina sa stage at kung ano ang maabot nilang likido sa social hall upang maapula ang apoy. Umabot na nga sa puntong nasunog na ang buong itaas ng bahagi ng gown ni Cheryl at na-expose na ang kanyang katawan. Agad namang tumawag ng ambulansya ang mga estudyante. At makalipas ang 30 minutes, tsaka pa lamang dumating ang ambulansya at naisugod si Cheryl sa ospital. Malubha nga ang tinamong pinsala ng dalaga at napasugod naman sa ospital ang kanyang mga magulang. Ginawa ng mga doktor at espesyalista ang lahat upang mailigtas ang dalaga. At July 23, 2006, nang nakausap pa ni Cheryl ang kanyang ina at tinanong niya ang mama ng mga katagang, "Ma,
maganda pa din ba ako? Sumagot naman ang nanay ni Cheryl at sinabi na maganda pa din ang kanyang anak sa kabila ng tinamunotong pinsala dahil sa nasunog niyang katawan. At yun na pala ang mga huling salitang bibigkasin ni Cheryl. Dahil makalipas ang 3 araw, mula nang siya ay naaksidente, dineklara na si Cheryl na wala ng buhay. Ang sinhinga ng kanyang pagkamatay ay cardiac arrest due to septic shock. The antecedent cause is secondary to flame burn kung saan tinatayang 80% ng muka at katawan ni Cheryl ay nasunog. Hindi nga matanggap ng mga magulang ni Cheryl ang trahedyang ito. Ipinangako nga nila sa kanilang anak na bibigyan nila ng hustisya ang sinapit ni Cheryl kahit na umabot pa nga ito ng 20 years. Matapos nilang maihatid sa huling hantungan si Cheryl, agad na kumilos sina Antonio at Rosita Zarate upang pagbayarin ang universidad kung saan nangyari nga ang sunog na kalaunan ay ikinamatay ng kanilang anak. Binatikos nga ng ama ni Cheryl ang eskwelahan ng kanyang pinag-aaralan. Ayon sa ama ng biktima, mabagal umano ang university kung saan nga nag-aaral si Cheryl dahil matapos ang insidente, 8 araw pa ito bago kumilos at nag-imbestiga. Binigyan ng university ang kanilang fact-finding committee ng 38 days para mag-imbestiga. Ayon sa pamilya nga ay masyadong matagal at tila pinagpaliban pa nila ang pangyayari. Ang mas masakit pa dito, matapos isugod sa ospital si Cheryl, ipinagpatuloy pala ng mga organizers ang beauty pageant na tila walang nangyaring trahedya. Sina Antonio at Rosita nga ay naghain ng civil action for damages sa university kung saan nag-aral ang kanilang anak. Maging sa administrator at officers ng guild at organizers na sinalihan ni Cheryl. Ayon sa mga magulang ng biktima, nagkaroon nga ng kapabayaan ang university sa pangangasiwa ng mga activities ng mga mag-aaral, fire act safety precautions habang nagaganap ang event. Nagkulang din sila kung bakit pinahintulutan nga ang paggamit ng mga kandila sa pageant at kabiguan nga ng preparasyon kung sakasakali magkaroon ng emergency. Ayon nga sa mga estudyante na nasa social hall na nangyari ang trahedya, walang faculty member na nagsusupervise sa pageant maliban sa mga judge. Wala din daw silang maalala na merong fire extinguisher sa loob ng venue. At October 7, 2014 matapos ang trial sa korte, naglabas nga ng desisyon ang Regional Trial Court Branch 11. At ayon sa desisyon ng korte, ang mga opisyal ng university at faculty advisor ay may pananagutan sa pagkamatay ni Cheryl. Base nga sa investigasyon, ang professor na si Catherine ay nabigong pangasiwan ang mga student organizer. Wala ding sapat na fire safety precaution na inimplement habang nagaganap ang event. Sinabi din na ang social hall ay wala ngang emergency preparedness at ang mga opisyal ng university ay nabigo na matiyak na ligtas ang paggamit ng pasilidad ng university. Kaya naman nagdesisyon nga ang korte na ang pagkamatay ni Cheryl ay direct and natural sequence dahil sa kababayaan ng university at ng mga opisyal nito. Inutusan ng korte ang mga opisyal ng university at faculty advisor na si Professor Catherine na magbayad sa pamilya ni Cheryl ng 50,000 pesos para sa civil damages at 200,000 naman para sa explanatory damages at 500,000 para sa moral damages at attorney's fee na 20% ng kabuang halaga. Pero agad namang umapela ang university ni Cheryl. Sila nga ay nag-file ng motion for partial reconsideration sa RTC upang questioning kung bakit may pananagutan ang university at ang kanilang mga opisyal. At December 22, 2014, pinagbigyan nga ng RTC ang motion for partial reconsideration ng university. At sa desisyon ng korte, inalis nila ang pananagutan ng university at ng mga opisyal sa pagkamatay ni Cheryl. At idineklara na lamang na si Professor Catherine ang dapat lamang managot sa insidente. Di naman ito nagustuhan ni na Antonio at Rosita, kaya naman nag-apela sila sa Court of Appeals. Git nga na mag-asawa, ang pageant na sinalihan ni Cheryl ay pinahintulutan ng university at ng mga opisyal at hindi nga nagkaroon ng due diligence. Kaya para sa mag-asawa, ang university ay responsable para sa mga aktibidad na ginagawa sa loob ng campus. Ayon pa sa kanila, pinayagan nga ng university ang organizers na maglagay ng mapanganib na dekorasyon, ang mga kandila sa dadaanan ng mga kandidata.
Pinatay din daw umano ang ilaw ng social hall dahilan kaya hindi agad nakita ang sinapit ni Cheryl ng mga estudyante at ang mga taong nasa lugar. Higit pa na mag-asawa, walang trained emergency responders o medical personnel sa loob ng venue na maaari sanang rumesponde agad para maapula ang apoy na nasa katawan ng kanilang anak. Sinabi din ng mga magulang ni Cheryl na masyadong matagal bago dumating ang mga ambulansya dahilan kaya lumala ang kalagayan ng kanilang anak. Katuwiran pa nila, ang university ay may direktang responsibilidad na pangalagaan ang kaligtasan ng mga estudyante nito habang nasa loob ng campus at habang mayroong activities ang mga student organizations. Ito ay tinatawag din na in loco parentis o tumutukoy sa legal na doktrina kung saan ang isang individual o organisasyon tulad ng paaralan, daycare or guardian ay inaako ang mga karapatan at tungkulin ng mga magulang. At August 31, 2018, binaligtad nga ng Court of Appeals ang utos ng RTC at ibinalik ang orihinal na desisyon ng RTC ng October 7, 2014. Kung saan pinagtibay nga na may pananagutan ang university at ang opisyal ng eskwelahan ni Cheryl. Ayon sa Court of Appeals, ang beauty pageant ay isang otorisadong aktibidad ng isang university dahil ito ay ginaganap nga sa loob ng university. Napag-alaman din na bigo ang advisor na si Professor Caterina pangasiwahan ng pageant at nabigo ang university na magpatupad ng fire safety measures. Niniwala din ang Court of Appeals na bigo ang university na patunayan na sila ay may proper diligence sa nangyaring insidente. Pero kalaunan, nag-file uli ang universidad ng motion for reconsideration. Ayon sa kanila, ang pageant ay hindi talaga nila pinahintulutan. Sinabi nilang ang naganap na beauty pageant ay private at wala itong permit dahil ang mismong guild na organizer nito ay walang official permit mula sa university. Sinabi din nila na ang beauty pageant ay ginanap ng weekday. Isang paglabag sa patakaran ng paaralan na ang mga extracurricular activities ay ginaganap lamang tuwing weekends. Dahil dito nanindigan nga ang university na walang sapat na basihan para panagutin sila sa pagkamatay ng kanilang estudyanteng si Cheryl. May 23, 2019 nang tinanggihan nga ng Court of Appeals ang motion for reconsideration ng university. Nang taon din na ito, ang universidad at ang mga opisyal na ito ay itinaas na sa Supreme Court ang kaso, kung saan nag-file sila ng petition for review on certiorari under Rule 45. Nga ng university, hindi nila pinahintulutan ang beauty pageant at sinasabing nagkamali ang Court of Appeals na ideklara itong may pananagutan ang kanilang universidad sa pagkamatay ni Cheryl. At umabot nga ng 6 na taon bago nagkaroon ng desisyon ang Korte Suprema. At November 25, 2025, lumabas ang desisyon ng Korte Suprema at tinanggihan nila ang petisyon ng university. Idineklara ng Supreme Court na guilty sa gross institutional negligence university at ang mga opisyal nito sa pagkamatay ni Cheryl. Ayon sa Supreme Court, may collective negligence sa mga opisyal ng paaralan dahil hindi sila nagkaroon ng masusing pagsisiyasat o nararapat na pag-iingat upang matiyak na walang masamang insidenteng mangyayari para sa mga gagamit ng pasilidad sa loob ng campus. Ang Supreme Court ay nagdesisyon na ang university kung saan nag-aral si Cheryl ay saklaw na in loco parentis na nasa ilalim ng Article 218 of the Family Code. Ibig sabihin sila ay binigyan ng special parental authority at responsibility sa mga minor de edad na estudyante habang nasa ilalim ng kanilang pangangasiwa at pag-iingat. Kaya meron talagang pananagutan ang university dahil sa sinapit ng dalaga. Napatunayan ng Korte Suprema na ang beauty pageant ay nakatanggap ng permisyo mula sa university. Napatunayan din na may pagkukulang talaga ang university sa nangyaring sunog. Sinabi din nila na ang eskwelahan ay kulang sa fire safety at emergency preparedness. Binigyan din ng Korte Suprema na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat. Ito ay hindi nabibili. Inutusan nga ng Korte Suprema ang university at dating mga opisyal nito na magbayad ng 6 million pesos at 450,000 sa mga magulang ni Cheryl, 300,000 para sa civil damages, 5 million para sa moral damages at 1 million para sa exemplary damages at 150,000 para sa mga attorney's fees.
At May 14, 2025 naman nang in-upload na sa website ang desisyon ng Korte Suprema sa kaso na ito na pagkamatay ni Cheryl. Halos 2 dekada nga matapos ang nangyaring insidente. At kahit sobrang tagal na bago nila nakamit ang hustisya, nagpapasalamat pa din ang pamilya ni Cheryl na nakamit na nila ang hustisya kahit na ito ay napakatagal na. Hindi naman maiwasan ng mga netizen na magbahagi ng pagkadismaya dahil umabot pa ng 20 years ang kasong ito. Nagbahagi din ang ibang mga naksaksi sa mga pangyayari ng kanilang reaksyon. Ayon sa isang netizen, kahit 20 years na ang lumipas, naaalala pa daw niya ang takot at trauma sa nangyaring sunog. Mayroon namang nagsabi na simula na nang pumanaw si Cheryl, kumakalat ang mga nakakatakot na kwento sa buong university. Ayon sa mga sabi-sabi, tuwing may event daw sa social hall kung saan naganap ang sunog, may naririnig daw silang boses ng babae na humihingi ng tulong. Sinabi nga ng isang netizen na taong 2025 siya mismo ay may narinig na boses ng isang babae na umiiyak mula sa social hall. Hiling nga ng mga netizen sana makamtan ni Cheryl ang katahimikan matapos ang 20 taon. Naglabas naman ng opisyal na pahayag ang university na nagsasabing tinatanggap at iginagalang na nila ang desisyon ng Korte Suprema. Kasalukuyan na nilang pinag-aaralan kasama ang Office of the Solicitor General at ang Board of Regents kung paano ipapatubad ang pagbabayad at pananagutan sa inutos ng batas. Madalas sa mga ganito ngang insidente, inaaprubahan ng university o ng mga guro ang mga aktibidad, maging ang design at gagamitin sa bawat event. Ay nga sa ilang mga netizen, tila may kapabayaan talaga dahil dapat nakita na nila na ang paggamit ng mga ilaw o apoy during the pageant ay sadyang delikado. At dapat hindi nila pinayagan ang mga estudyante na gamitin ang mga ganong props sa kanilang mga pagtitipon. Nang nakaraang taon naman, isang aksidente ang tumapos sa buhay ng isa pang estudyante na mula naman sa Laguna. Nagsimula nga ang storya sa Laguna State Polytechnic University sa Santa Cruz Main Campus. Sa university na ito, nag-aaral ang babaeng si Trisha Makalagay, 22 years old. Isang dalagang may mabuting puso, makulay na buhay at matatag na pananampalataya sa Diyos. Lumaki sa isang masayang pamilya si Trisha at siya ay bunso sa 4 na magkakapatid. Inilarawan siya ng kanyang mga mahal sa buhay at mga kaibigan bilang matalino, mapagbigay at mabait. Simula nga nang siya ay nag-aral, palaging may award si Trisha sa eskwelahan. Habang lumalaki nga si Trisha, kapansin-pansin ang taglay na ganda ng babae. Siya ay may makinis na kutis, nangungusap na mga mata at may maaliwalas na mga ngiti. Kaya naman teenager pa lamang si Trisha nang naging laman na siya ng mga beauty pageant at naging mukha ng mga endorsement. Kinatawan nga ni Trisha ang Barangay 6 Ilaya del Norte sa lokal na Patimpalak sa kanyang bayan na itinuturing na carving capital of the Philippines. Naiuwi nga niya ang corona at tinanghal na Binibining Paete 2022. Pagkatapos noon, sumali siya sa Miss Laguna Tourism Paete 2022 at siya ang nagwagi. Ginamit niya ang titulong ito upang itaguyod ang turismo, sining at kultura ng lalawigan ng Laguna. Dahil dito mas nakilala nga si Trisha. Magmula nga noon sunod-sunod na ang mga sinasalihan ni Trisha ng mga beauty contest at naiimbitahan din siya sa mga events. Ayon sa sister-in-law ni Trisha, hindi kailanman pinangarap ng dalaga ang corona. Sumali siya sa una niyang pageant hindi para manalo, hindi para i-uplift ang kanyang pamilya. Na mga panahon na iyon kasi may pinagdadaan ng problema ang kanyang pamilya. Minarapat nga ng babae na sumali sa mga beauty contest nang sa gayon ay mapangiti niya ang kanyang pamilya at hindi nila maisip ang kanilang mga problema. Kahit busy sa pagbapageant, mas nakatuon ang atensyon ng dalaga sa kanyang pag-aaral at sa kanyang pamilya. Siya ay kumukuha nga ng kursong Bachelor of Science in Biology, Major in Animal Biology sa Laguna State Polytechnic University sa Santa Cruz Main Campus. Si Trisha ay may taglay ding galing sa pamumuno. Siya nga ay naging isang Supreme Student Council kung saan aktibo siyang nagsisilbi bilang boses at leader ng mga kapwa niya mag-aaral. Graduating student na noon si Trisha at abot kamay na sana niya ang kanyang mga diploma. Ngunit sa isang iglap, lahat na nga ng pangarap ng babae ay hindi na matutupad pa. March 13, 2025, bandang
12:43 ng tanghali, sumiklab ang isang malaking sunog sa laboratorio ng College of Arts and Sciences building ng university. Agad namang tumawag ng bumbero ang mga guro at staff ng paaralan. Malaki nga ang nangyaring sunog at bandang 7:00 na ng gabi nang ito ay naapula. Sa kasamang palad, isang labingan ng estudyanteng babae ang natagpuang wala ng buhay matapos ang trahedya. At ito ay kinilalang si Trisha. Ayon sa mga ulat, nakalabas na sana si Trisha kasama ang kanyang mga kaklase, ngunit bumalik siya sa loob ng laboratorio upang balikan ang ilang mahahalagang kagamitan para sa kanyang thesis. At dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy at makapal na usok, natrap si Trisha sa loob ng banyo sa ikalawang palapag kung saan siya kalaunang nasawi. Wala ngang pagsidlan ang lungkot at sakit na nararamdaman ng pamilya ni Trisha nang nalaman ang napakasamang balita. Hindi nila inakala na sasapitin iyon ng batang beauty queen na si Trisha. Bumuhos nga ang pakikiramay para sa pamilya mula sa mga kaklase, kaibigan at university ni Trisha. Marami nga ang nabigla at labis na ng hinayan sa pagkawala ng humble na kolehilyala. Iba't ibang public tribute nga ang ginawa para kay Trisha kung saan inalala nila ang buhay ni Trisha at kung paano nagbahagi ang babae ng kabutihan sa lahat ng taong nakakasalamuhan nito. Personal ngang bumisita ang OPM artist na si Juan Carlos Labajo, ang isa sa mga hinahangaang singer ng biktimang si Trisha. Pumunta ang lalaki sa lamay ng dalaga. Nag-alay pa nga ang singer ng kanyang bersyon ng kantang Through the Years na paboritong-paborito umano ni Trisha. Lubos nga ang pasasalamat ng pamilya ni Trisha kay Juan Carlos dahil pumunta ito sa burol ng dalaga at tinupad niya ang matagal na pangarap nito. Bukod doon, kinantahan pa ni JK si Trisha nung kanyang concert bilang pagbupugay sa kanyang fans. At June 2025, nang ginawara ng LSPU ang parangal ni Trisha bilang magna cum laude. Ang kanyang mga magulang ay emosyonal na umakyat sa entablado upang tanggapin ang kanyang medalya habang bit-bit-bit-bit ang kanyang larawan. Malakas na palakpakan nga ang natanggap nila mula sa mga taong nagbibigay pugay sa kanila at hindi napigilang mapaluwa sa nasaksihang madamdaming eksena. Hawak ang isang picture frame, magkasabay na tinanggap ng mga magulang ni Trisha ang medal at certificate ng kanilang anak. Sorpresa sana ni Trisha ang nakuha niyang parangal bilang magna cum laude sa kanyang mga magulang. Ayon sa inisyal na ulat ng mga saksi at pagsisiyasat ng mga otoridad, ang sunog ay nagmula sa isang sumabog na autoclave na matatagpuan sa loob ng laboratorio ng BS Biology sa ikalawang palapag ng universidad. Ang autoclave ay isang uri ng kagamitan sa laboratorio na gumagamit ng matinding pressure at init para mag-sterilize ng mga equipment o iba pang mga gamit. Ang mga magulang nga ni Trisha ay naging dismayado dahil sa kawalan ng malinaw na update at progreso sa investigasyon tungkol sa sanhi ng sunog at sa pagkamatay ng kanilang anak. Ayon sa mga reports, kahit pa ginawad kay Trisha ang mga mataas na karangalan ng magna cum laude, hindi nito mapapawi ang lungkot at pagkabigo ng kanyang pamilya sa takbo ng hustisya para sa kanya. Dismayado sila dahil sa bagal ng usad ng kanilang kaso. Lumipas na nga ang ilang buwan matapos ang trahedya ng March 2025, ngunit pakiramdam ng pamilya ay natatagalan o walang sapat na transparency ang mga otoridad sa pagbibigay ng final na ulat tungkol sa nangyaring sunog. Nais nga ng pamilya na malaman kung bakit nagkulang ba sa aspeto ng fire safety compliance at maintenance ng mga laboratorio equipment ang university upang matukoy kung sino ang dapat managot sa insidente. Sigaw nga nila ay hustisya para sa pangarap ni Trisha na nawala ng ganun-ganun na lamang. Ayon sa mga magulang ng dalaga, ang tunay na pagkilala sa buhay ni Trisha ay ang pagkamit ng hustisya at ang katiyakin na hindi na muling maulit pa ang ganitong trahedya sa ibang mga estudyante. Pero hanggang sa kasalukuyan wala pang opisyal na ulat o kumpirmasyon kung formal na bang nagsampa ng kaso o demanda sa korte ang pamilya makalagay laban sa university kung saan nga nag-aaral si Trisha. Ang buhay nga ni Trisha ay patuloy na nagsisilbing inspirasyon ng katatagan, talino at serbisyo sa mga kabataan sa Laguna habang ang kanyang sinapit ay nag-iwan ng mahalagang palaala tungkol sa kaligtasan sa loob ng paaralan. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood
o kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!